Hello guys, ito naman, magpapalit na naman tayo ng drum ng washing machine. So, tingnan natin ang ingay. Okay. So, yan guys, magpapalit tayo ng ng drum. So, ang una natin gagawin, babuksan natin ng ibabaw. Tatanggalin natin ang tornilyo sa likod. Yan, tapos tulak ng konti. Yan, bukas na siya. Pagkatapos tanggalin natin yung dispenser. Tapos may 3 tornilyo yan dyan. Yan. Tatanggalin natin yan. Yan. So after nyan matanggal, meron pa tayong tatanggalin sa taas. 2 tornilyo. Saka natin matatanggal yung panel. So ayan guys, tatanggal natin yung panel dahan-dahan. Tatanggal yung tornilyo. Ayan, dahan-dahan lang. Kumbali. Kailangan talaga natin guys baklasin lahat yan pag magpapalit tayo ng drum. Lahat yan tatanggalin. Kasi hindi mo mailalabas yung drum pag hindi mo tinanggal lahat. Sunod yan tatanggalin natin yung mga bracket, yung door seal. Yan ang mga tatanggalin natin. So ayan guys, tatanggalin natin yung door seal nya. So ang pagtanggal ng door seal yan guys, yan, aanin mo lang, tatanggalin mo lang yung may spring yan, may spring. Sundutin mo lang yung spring, tapos hilahin mo na lumaki siya para matanggal mo sa pagkakaipit niya. Yan, ganyan. Yan, matatanggal mo na siya. Ganyan lang guys. Yan, pwede mo na alisin ganyan. Pagkatapos niyan, tanggalin mo naman yung tornilyo niya. May tornilyo sa taas, sa baba. Yun lang naman, tatanggalin mo. Yan, mayan. Tanggalin mo yan. So pagtatanggalin mo yung front cover na yan, ihilahin mo lang ng konti yung pataas. Tapos yung niya, yung door lock niya, naka-plug in lang naman yan. Pwede mo tanggalin yung connector niya na wire, or pwede mo rin tanggalin yung door lock. Naka-clip lang naman yung door lock yan, naka-clips. Depende sa'yo kung anong gusto mo. Pero pwede mo tanggalin yan ng buo. Mas madali. Tanggalin mo yung door lock. Naka-door lock lang naman yan. Tanggalin natin ngayon yung bracket niya. Ayan, tanggalin yung bracket. Tapos sunod yung counterweight, yung mga bato. Yan, tatanggal natin yan. 4 na tornilyo sa baba. After nyan, sa taas naman, tatanggalin din natin yun. 2 tornilyo lang. Yan. After nyan, tanggal na silang 2. Ayan, tatanggalin naman natin yung para sa heater niya, yung para sa dryer. Tanggalin natin yan, mga tornilyo niya, paikot lang naman yan. Yan, madali lang yan guys. Basta pag may nakita kang tornilyo, tanggalin mo. Yan. Yan. Pag tanggal mo na yung tornilyo lahat, pwede mo na siyang ilahin pataas. Tanggal mo na yan.
Tapos isabit mo lang dyan sa gilid, pwede na yan. After nyan, tatanggalin natin yung water canister. Yan, tatanggalin natin yan. Nahihirapan siya magtanggal. Tapos sunod yung mga hose, tatanggalin. Yan, tatanggalin din natin lahat ng mga hose na nakakabit, mga clips, para maganda yung pagtanggal. Tapos sa ilalim yung drain pump nya, kailangan tanggalin mo rin yung hose nya. Tapos yung sa pressure switch na hose, tatanggalin mo din. Yan, katapos yan sa likod naman, tanggalin mo din yung motor. Yan, tanggalin mo yung belt. Tapos yung mga connector wires, tanggalin mo yan lahat. Tapos yung motor, tanggalin mo. Yan. After nyan guys, pwede mo na siyang hilahin. Pwede mo siyang hilahin palabas yung drum. Yan, tanggal niya na yung motor. Yan, ibaba mo lang dyan. Tapos yung mga clips niya, tanggalin mo rin. Yan. Ayan, tatanggalin na natin yung drum. Ihilahin na natin yan pataas. Medyo mabigat na yung drum guys, so dapat yan kung may katulong ka mas maganda. Pero kaya naman kahit mag-isa ka lang. Kanya-kanyang diskarte lang. So yan, yung shock absorber niya mas ilalim, hilahin mo lang kung sana yung mahugot. Hindi mo na kailangan tanggalin yan. Yan, hilahin mo pataas yan. Pag nahugot na yung shocks niya, hindi mo na matanggal pataas, ilalabas mo na yan. Yan, medyo dahan-dahan lang yan. Tapos may lalabas mo na siya. Yan, okay na. Sabit lang yung konti yan. Yan, tanggal na siya guys. Ganun lang. Tapos steady mo lang dyan yung motor para hindi masira. So ayan, nailagpas na natin yung drum. Ang sunod na tatanggalin natin ay yung mga tornilyo ng drum. So madali lang yan, paikot lang naman ang tornilyo niyan. May tayo mo siya ng ganyan. Tapos yan, isa-isa mo natanggalin yung tornilyo. Medyo mahaba yan guys, marami kasi tornilyo na paikot. Isa-isa mo talaga yan tanggalin hanggang sa maubos mo yung tornilyo. After nyan, pwede mo na tanggalin yung harap plastic kasi magkatakip lang naman sila eh. Yan, tatanggalin mo yung paikot ng tornilyo. Yan, unting tiyaga pa, maubos din yan. Yan, yan, hila na yan, tanggal. So after nyan, yan naman, tatanggalin natin yung pinaka flywheel nya sa likod. Hindi lang yan guys, lagyan mo lang yung screwdriver para huwag sumama sa ikot. Yan, tanggalin mo yung tornilyo nya. So after, pwede mo na siya hilahin. Ngayon, pag medyo matigas yan, kasi minsan matigas dahil kinalawang, lagyan mo lang yan ng tornilyo. Lagyan mo siya ng tornilyo na kasing size nya. Yan. Pagkatapos nyan, kung wala kang katulong, pwede mo siya ipatong sa kung saan. So, kaya pahawakan mo na lang ganyan. Tapos pupukin mo konti, lulusot na yan. Yan. So yan yung guys, yan yung pinakadaram niya sa loob. Ngayon, ang papalitan mo ng papalitan mo ng bearing dyan. Yan, tanggalin mo yung bearing sa labas at saka sa loob.
papalitan mo lahat yan. Yan ang sira dyan, guys. So ayan, sunod na gagawin natin ay tatanggalin natin yung bearing. Hindi mo na kailangan ng mga puller dyan kasi kuha ka lang ng bakal yan, ganyan, tapos pukpukin mo, lulusot na yan. Malambot lang naman yan, guys. Yan, pantay lang yung pagpupukpok, dahan-dahan lalabas yan. Ganun din yung sa kabila, baliktarin mo lang yung drum. Pag nabaliktad mo na siya, pwede mo na siyang tanggalin. Medyo ganyan, dahan-dahan niya lang para hindi masira yung pinaka-plastic. Pero hindi malabo masira yan kasi matigas mo yan. Yan, ganyan. Isa natanggal na. Yan. Kabila naman yung tatanggalin mo. Yan. Ganun din ang proseso. Sundutin mo rin ng ganyan. Tapos pukpok. Yan. Pukpok lang yung paikot. Tanggal na yan. Mas malambot siya. Okay. So yan yung guys. Lilinisan mo lang yun. Yung pinagtanggalan. Linisan mo siya para ikabit yung bagong bearing. Ganun lang ang pagpalit ng bearing niya. Ayan na nga, guys. Linisin muna natin. Yan. Linisin mo yung paglalagay ng bearing para pag ipinasok mo yung yung bagong bearing, malambot lang siya. Lagyan mo ng konting grasa yan dapat. Yan. Tapos konting pukpok. Yan, ganyan. Ayun, para maidiin mo pa yan. Gusto kasi sa ilalim pa yan. Gamitin mo yung lumang bearing para maipush siya papasok. Ayun lang yan. Okay na yan. Tatanggal naman yan. Tapos singkutin mo lang, matatanggal mo na ulit yan. So tapos ilagay mo na rin yung pinaka-seal niya. Yan. Para hindi pumasok yung tubig, para hindi mag-leak. Yan yun. Tapos sa likod naman, ganun din. Lagyan mo yung bagong bearing. Kunting pukpuk paikot. Lagyan mo ng konti, tanggal yung mga kalawang. Parang pinaka-shafting ng drum. Malinis din siya, may pasok mo. Tanggalin yung mga kalakalawang. Yan, ganyan. Para swabe pagpasok yan. Yan, diretso lang. Ilagay mo yung pinaka-flywheel niya. Ilpitan mo yung tornilyo. Okay na yan. So after nyan, ilagay mo na rin yung takip. Yan. Hindi ka naman yan malilito kasi may mga marking naman yan. Kaya hindi siya magkakaroon ng maling posisyon. Tapos ibalik mo na yung mga tornilyo. Lahat. Maigpitan. Importante yung tornilyo, maigpitan mo lang. Meron nga palang yan guys, dapat hindi mawala yung gasket niyang paikot. Meron yan parang pinaka-rubber na gasket. Dapat yun hindi yun mawala para hindi mag-leak. Yun lang naman. Tapos papantayin mo yung tornilyo, dapat maigpit para wala talagang leak. Yan, tuloy lang. Masyadong mahaba yung video guys. Pagtsagaan nyo lang.
So ipapasok na natin yung drum. Tulungan muna natin. Yan. Tapos isabit mo na dun sa spring. Meron pang ibang paraan ng pagpasok nyo guys. Pwede mo yan ihiga para madaling mo ipasok yung suspension sa ilalim. Pero yan na lang yung ginawa niyang paraan. Hayaan mo na, pwede naman yan para may pasok mo na maganda yung drum. Yan. Tapos ibalik mo na yung mga hose na yung sa pressure switch. Kaya may balik mo na maayos yun. Tapos yung mga connector, yung sa drain hose, may balik mo yun para hindi mag-leak. O ganyan. Higpitan mo ng maayos. After nyan, basta lahat ng tinanggal mo, kailangan may balik mo ng maayos. Kasi madali lang naman, kung ano yung tinanggal mo, yun din ang yun din yung babalik mo. Kagaya nyan, yung pinaka-weight niya para sa balance. May balik mo yan. Importante dyan guys, maigpitan mo yung tornilyo na yan. Yan, maigpitan mo dapat yan ng maayos para hindi mag-ingay. Hindi mag-ingay yung drum. Maigpitan mo yan maganda. So after nyan, nilagay mo na lahat yan. Mga connector lahat. Tapos yun guys, nilagay mo na yung sa baba. Sa taas naman, lagay mo na rin yung isa pang balance niya. Tapos yung para sa dryer niya, yung drying heater, yan, ikakabit mo na rin yan. Mahirap kasi guys mag-video habang tumutulong ka, magbalik na magalaw masyado. Pagpasensya nyo na yung video guys. Wala na kasing time para makapag-video sa dami ng trabaho. Yan, balik mo na yung tornilyo niya, rubber. Basta huwag mong kalilimutan yung mga tinanggal mo. Hindi ka magkakamali dyan guys. Yan. Yan para sa drying yan. Tigpitan mo yan. Yan. Sunod yung tornilyo mo na yan. Lagyan mo na rin yung mga dispenser, water dispenser. Yan. Tapos mga hose yan, huwag mong kakalimutan yung mga hose para hindi mag-leak. Importante yun. Yan. Balik na yan. Yan lang naman guys, babalik mo lang naman yan lahat. Pag nabalik mo na yan at okay na lahat, pwede mo na yung testingin.
Double check. So guys, double check nyo lang kung mga nakalimutan. Double check. Ito din ang nag-iingay ito, no? Hindi. Sakto lang. Saksak na lang ito rito. Hindi naman yan, no? Ayan. So guys. Sarado na. Sarado na yan. 12. Bibili pa kami ng gulay pang nilaga, guys. Yan. Ito guys, pag sinasarado to guys, kumagano ka. Okay na. Bukas na yung testingin. Spin lang. I-spin ko lang. Tapos. Galas guys!